Hello, hello. Kamusta? Kamusta mga kapatid? Napakabuti ng Lord sa atin. At sana nga po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. Makulimlim pa rin yung paligid. Mukhang nagbabanta uli ng ulan. Hindi ko alam kung maghapon ng ulan uli. Pagkagayon man, importante ho ay pagkakasama tayo sa ating broadcast today. Salamat sa Panginoon sapagkat tayo nagising. Napaka-importante na patuloy nating patuloy tayong nagbibigay ng importansya sa pananalangin. Sinusubukan natin si kapatid na Apple na makapasok. Oo. Yan. Yun. All right. Muli magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng Catholic community nationwide. God bless. Diyan ka na, kapatid na Apple. Yes, bro. Narinig mo ako? Okay. Klaro. Thank you. Alright. Simula na po tayo mga kapatid. 5:59 sa aking orasan. Kumusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa Naka-Brad kasama si Brad Calix at si Sister Apple. Ang Ka-Brad ay para sa Catholic community sa loob at labas ng bansa. Layunin nitong alalayan, palakasin at gabayan ang isang Katolikong Pinoy na maging mas malalim pa sa pagkakilala kay Jesus at sa mga aral na simbahang Katolika. Sinusubukan din natin sa biyaya ng Diyos na balansehin ang ating kaisipan, damdamin, at ang ating paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya talina't makinig at tuklasin ang turo ng simbahang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po ay araw ng Lunes at 13 sa buwan ng Enero 2025. At ngayon, kasama natin si Sister Apple para pangunahan tayo sa panandalangin at banggitin sa atin ang Saint for today. Magandang umaga, kapatid na Apple. Magandang umaga, Kabrad, at sa lahat ng ating tagapanood. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo magsisimula na. At sisimula natin ang ating araw sa panalangin na Angelus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. The Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived with the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord, be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit,
as it as it was in was the at the beginning, beginning, now and is ever now, shall and be, ever shall be, world world without without end. end. Amen. Amen. And let us proceed to the reading of the life of Saint. Mm, Today is 13th of mm, January and it's Monday, mm, the first week in ordinary time. mm. The Church liturgically celebrates Saint Hilary, Bishop and Doctor of the Church. Saint Hilary was born at Poitiers at the beginning of the 4th century. About the year 350, he was chosen bishop of that city, and for his vigorous fight against the Arians, was exiled by the Emperor Constantine. To strengthen the faith of the Catholic and interpret the sacred scripture, he wrote works of wisdom and learning. Saint Hilary died in 367. Saint Hilary, Bishop and Doctor of the Church, pray for Pray for us. us In the name of the Father, and of the and of the Son, Son, and of the Holy Holy Spirit. Spirit. Amen. Amen. Magandang umaga po. Hello kapatid, baka meron kayong announcement mula sa inyong parokya at ilang mga kaibigan na pwede i-shout out today. Just go ahead, Apple. Yes, siyempre, good morning sa lahat, sa ating mga kabrad. Unang-una sa aking Kura Paroko, Father Farley Santillan Mm, ng Immaculate Conception, Bakyas, Mansilingan. mm, Kasama ng ating mga workers, altar servers, mm, BEC heads, ating mga kapilyans, mm, at lahat ng nanonood dito sa aming parokya. Magandang umaga sa inyo mm, at salamat sa pagsuporta sa aking pamilya, sa aking mga magulang, sa aking asawa na araw-araw nanonood, yeah, at sa ating CFD family dito sa Bacolod at sa mm, Antipolo, Diocese ng Antipolo. Good morning sa inyo. Namimiss ko na ang Diocese of Antipolo, mga CFD, at ang kanilang 6th mm, anniversary ay malapit na din. mm, So hopefully makapasyal tayo ulit doon. Ang ating prayer warriors community, ang ating Latin Rosary missionaries na patuloy na nagdadasal po araw-araw, ay invite po kami, inaanyayahan po namin ang lahat na gusto pong matutong magdasal ng Latin Rosary at sumama sa amin or mag-send ng inyong mga intention ay amin po kayong ipagdadasal. We pray for Latin Rosary every day. mm. Mag-message lamang po kayo sa Latin Rosary Missionary Facebook page. Nandyan din po ang schedule at oras ng dasal. Kasama po ng mga devotional prayers natin. Pwede po kayong mag-message sa akin kung gusto niyo pong mag-join at meron po kayong um, gustong ipagdasal. Good morning, kabrad, at sa lahat po. God bless us all at patubayan tayo lagi ng Panginoon. Good morning. Alright, maraming salamat kapatid na Apple. See you uli bukas ng umaga. God bless kapatid. Thank you. God bless po. Alright, si Sister Apple at regular natin siya makasama sa ating broadcast from Monday to Friday. Kung available pa ho siya ng Sabado, ay nakaka-join ho siya. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng community, Catholic community nationwide. Magandang umaga po kay Ate Yam Montejo, salamat. Kay Raydan Garcia, maraming salamat po sa inyo. God bless sa inyong mga parish priest at ang inyong buong pamilya. Samanawa kayo ng Panginoon Diyos. Gusto ko lang batiin yung aking mother na si Mama Elsie, si Eloisa, si Buddy at yung kanyang mga anak, si Bimbim sa si Picoy, si Roxy Esme, ang kanilang mga anak, magandang umaga. Jigs Brillas, magandang umaga po. God bless the entire family. Samanawa kayo ng Lord sa maghapong ito. Kapatid na Jigs Brillas. Brillas, maraming salamat po.
Pero din binabati ko yung aking kapatid na si Rox saka si Esme, ang kanilang mga anak, si Julie saka si Rodian dyan sa bahagi ng Pangasinan, at si Buboy saka si Sheila, ang kanilang mga anak. Si Ate Lydia, ganun din, magandang umaga po. Pagbati rin kay Tio Joe at Tia Edna dyan sa Kainta. At sa mga kamag-anak ko dyan sa Palawig, San Andres, dyan sa Catanduanes, magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Bishop Patricio ng Diocese ng Bacolod, magandang umaga po. Si Father Dominic de Ramas at sa lahat ng mga kaparian dyan sa Diocese ng Bacolod. Kay Sister Mercy ng Pauline Media, sa lahat ng staff, magandang umaga. Kay Reverend Father Hubert Habeliana po ng St. Therese of the Child Jesus, Quasay Parish, sa Barangay 35. Good morning. Kay Reverend Father Brendan Rai Gamala, ang Spiritual Advisor po ng CFD. Sa lahat ng tropa ng Catholic Faith Defenders sa Bacolod, kay Doc Ray Entila, magandang umaga, Doc. Kay Christian Paul Gaylan, ang Presidente. Kay Harvey Anke, ang Vice. Kay George Hiles, ang Secretary. At kay JB Akma, magandang umaga po. At sa lahat ng mga members, siyempre. Agaton Ray Alfante, magandang umaga. God bless the entire family. Sa Granada ho na CFD, kay Bro Herald Deloso, magandang umaga. Kay Pepito Barbon, Jem Essentialis, kay Rex, kay Rod, at sa lahat ng tropa natin, even dyan sa Talok, magandang umaga. At dyan po sa Kabangkalan. Romel Parado, magandang umaga po. Good morning, Bro Calix, watching from Perugia, Italy. God bless you, your family, and your ministry. Maraming salamat, kapatid na Romel Parado. God bless the entire family at sa inyong parish priest po. Pinabati ko rin si Reverend Father Darwin Gitgano ng Punto por Punto, si Bro Wendell Talibong, si John Doe at sa lahat ng tropa ng Punto por Punto. Pads Darwin, patuloy ho kayong pa-recover sa inyong operasyon at sana nga ho ay patuloy kayong magamit ng Lord, hindi lang bilang pare, kundi bilang isang exorcist. Bro Noe, Dora, magandang umaga, Pastor. God bless po sa inyong ministeryo, pag-iikot-ikot sa buong Pilipinas. I understand, napaka-busy nyo. Marami kayong talks. Sana ho mahuli namin kayo minsan sa ating programa. Opo, maraming salamat po. Ingat lang sa inyong mga schedule etong buwan ng Enero. Pinabati ko rin si Thea Marie Pescador at Marjorie Bataye Nagtoto. Yan, makasama namin sa CFDN eh. Ay, di taga Victoria sila, Apol, di ba? Oh, maraming salamat. Ganon din kay Buds. Magandang umaga, Buds. Sa kanyang parish priest na si Father Totoy dyan sa Legazpi, Albay. Magandang umaga po. Gusto kong batiin yung aking parish priest sa San Juan Nepomuceno Parish Church dito sa Sumag, sa bahagi ng Bacolod. Kay Reverend Father Luan Torrefranca Buds. Magandang umaga po. Ganon din kay Reverend Father Robert Christopher Nobles. Sa aming dalawang seminarya na si Bro Simon at si Bro Kent, Sister Malu ng Pastoral Council at yung kanyang mga kasamahan, ganoon din kay Bro Bernardo Apoyo and Company. Shoutout ulit kay Ronnie Nonoy Balinas, husband ni Apple, kay Lola Linda. Magandang umaga po sa mother ni Apple, magandang umaga po. At siyempre sa kanyang tatay rin, kompleto. At sa kanyang mga kapatid. Bishop Alan Casica, sa Diocese ng Marbel, mula ito kay Rick de Llosa Garsuta. Magandang umaga, Bishop Alan. Kay Very Reverend Father Rafael Luis Clabel, Parish Tri-Councils, Lay and Maria Association Movement and Organizations. Mula ito kay Raydan Garcia. Oo. Ganon din kay Reverend Father Edgar Sundo ng Liluan, Cebu. Pa-shoutout naman yan galing kay Ricky Catalunya. Corazon Gagi, ate, magandang umaga po. Good morning everyone. Have a great day everyone. Pagbati rin sa ika-4 na Bishop ng Tarlac, kay His Excellency Roberto Calara Malyari. Magandang umaga po, Bishop. Yan naman ay pa-shoutout galing kay Benson Nomer Manzano. Magandang umaga po. Shoutout din kay Mama Neng Uy at Mama Len Micabel. Pula kay Kuya Chubby Martin Uy.
Sa binalbagan servants of the Divine Mercy kay Bro Chubby, Martin, and Bro Boots. Magandang umaga po sa inyo mga brad. Sa elder po ng binalbagan servants na si Bro Pabs Gonzales, John Englis, ang grupong All for Jesus Life Ministry, kay Bro Johnny Bigay o Bigay, Willie Canseco, Joseph Benedicto. God bless po sa inyo. At sa Pasma Plus dyan sa Israel, God bless po mga kapatid, kay Bro Romel Jerry Natalio. Pesma Plus, God bless po. Sa Latin Rosaries Missionaries, maraming salamat. We would like to acknowledge din ang mga sa overseas natin na mga nakikinig at sumusubaybay sa ating broadcast. Kay Sosimo Inojo Jr. dyan sa Ireland, Angel Amoma dyan sa Japan, kay Alex Dugang sa Columbus, Ohio, USA, Elenita Billete sa Greece, Rosa Tadeo sa Hong Kong, Roberto Galang sa Rome, Italy, kay Tha Arnel Jawod Sigosyo sa Malaysia, kay Bro Usting Fabon Robines Sumpad dyan sa Silice, Italy, Alan Yaneta Bro, magandang umaga mula dyan sa Hungary. God bless kapatid at sa iyong trabaho. Pinabati rin natin si Arturo Pagatpatan dyan sa Ghana, Africa. Si Bro Rego Perocho sa Kuwait, salamat po. At kay James Walter Hibanada Topic dyan sa Canada. Maraming salamat. Yan po yung mga tropa natin na patuloy sumusubaybay sa ating broadcast. Salamat sa inyong dasal at sa inyong pag-share ng ating videos. Mga kapatid, diretso na tayo sa ating gospel for today. Tayo po ay nasa Mark chapter 1, verse 14 to 20. Sabi po dyan sa wikang banyaga, after John had been put in prison, that Jesus went to Galilee and preached the good news from God. Sabi ni Alan Janeta, good morning po, Bro Calix, God bless po. Ganun din po sa inyo. Now the right time has come. Pepito Barbon, magandang umaga bro. The right time has come, he said, and the kingdom of God is near. Turn away from your sins and believe the good news. As Jesus walked along the shore of Lake Galilee, he saw two fishermen, Simon and his brother Andrew, catching fish with a net. Now Jesus said to them, come with me. I will teach you to catch people. Maia Rodriguez Acohedo, God bless kapatid, salamat ha. At once they left their nets and went with him. Now he went a little farther on and saw two other brothers, James and John, the sons of Zebedee. Now they were in their boat getting their nets ready. As soon as Jesus saw them, he called them. They left their father Zebedee in the boat with the hired men and went with Jesus. Mga kapatid, maganda ho itong pag-uusapan natin sa umagang ito. Jesus calls for fishermen. Mga kapatid, sabi ko po sa mga nakalipas nating broadcast, si Jesus, nung siya ay nagministeryo sa lupa, 3 taon lang, hindi niya sinayong lahat ng pagkakataon. Maikli lang yung kanyang pagmiministeryo, 3 taon lang. Nabuhay lang siya ng 33. Di ba? Siya po ay pinatay after 33 years niya. 3 taon lang siyang nagministeryo kasama sa ng 12 alagad. Pero pansamantala lang siyang namatay. Because after 3 days, he rose again from the dead at ngayon po ay nasa kanang trono ng Ama, nag-i-enjoy doon sa presensya ng God the Father. At siya ho ay naghahanda na sa kanyang muling pagbabalik dito sa mundo. Mga kapatid, si John the Baptist na kanyang pinsan ay nakakulong na ho. Babaeng Katoliko, magandang umaga po. Salamat for joining. Nakakulong niya ang kanyang pinsan, hindi sila nagkakausap. At ang maganda nito, medyo natapos yung ministeryo ni John the Baptist pero hindi natigil yung gawain. Ito po ay pinagpatuloy ni Jesus. At siya po ay nagpunta sa Galilea at ang kanyang pakay ay mangaral ng salita ng Diyos. The
sa panahon natin, wala si Jesus sa mundo, pero kumikilos ang Banal na Espiritu at yung iglesia ng ating Panginoong Yesus, ang Catholic Church. Iniwan po sa atin yung responsibility na i-share po ang mabuting balita. Now, hindi kaya ito ng mga kaparian sa Pilipinas. Kaya ho, ang bulk ng ministry at no apostolate ay nasa kamay ng mga laiko na katulad po natin. Mga kapatid, tayo po ay missionary. The mere fact na tayo ay dumaan sa sakramento ng bautismo, kasabay po niyan ay yung pananagutan na ibahagi po ang mabuting balita. Hindi ito trabaho po ng pare. Trabaho ito ng bawat Katoliko sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Si Jesus, nung nasa lupa pa, he preached the good news, yung mabuting balita. Meron pong binanggit si Pope Francis sa Vatican News na nakita ko kanina. Nung siya po ay nakipagpulong sa delegation po ng mga French missionary mula doon sa Congress Mission, na may sinabi si Pope Francis sa grupo ng mga French missionary. Ang sabi ni Pope Francis, we must share the joy of the gospel. Mendoza, Dani, magandang umaga. Ang sabi ni Pope Francis, we must share the joy of the gospel. Mga kapatid, merong sense of urgency. We must, ginamit yung we, plural. Hindi lang ito tumutukoy doon sa kinatawan ng French missionary, I believe, kundi ito ay para sa lahat ng Katoliko. Sa lahat ng mga legit na Katoliko sa Pilipinas, we must share the joy of the gospel. At alam ni Pope Francis, ano ba ang dala ng gospel? Ang dala nito ay kagalakan. Iba ho yung happiness sa joy. Happiness, ano yan temporary yan hindi yan tumatagal. Pero yung joy, galing sa loob yun Sabi ni Pope Francis, we must share the joy of the gospel. Ralph Tabellar, magandang umaga po. To bring hope to the world. Ito po yung kanyang binitawang salita after niya makipagpulong sa French missionary. Nasabi niya, kailangan nating ibahagi ang kagalakan ng Ebanghelyo. Mga kapatid, anong dulot ng Ebanghelyo? May kagalakan. So anong dapat natin gagawin? Our responsibility is to share. We must. Hindi po optional yan Inuutusan po tayo ni Pope Francis. We must share the joy of the gospel. Ano ang resulta nito pagka ginawa natin to ng mga Katoliko sa Pilipinas? Because it will bring hope to the world. Now, hindi ho mangyayari yan kung wala tayong desisyon na mag-share ng gospel. Ano po ba yung gospel? Yan po yung death, the burial of the Lord Jesus Christ. The good news na ginawa ng ating Panginoon. Ray Montano, Arabaca, bro, magandang umaga. Watching daw siya from Iligan City. Nabalikan natin, mga kapatid, yung binanggit dito sa talata. He preached the good news from God. Yung mabuting balita na ito ay galing sa God the Father. At yung nag-preach dito ay yung God the Son, na ikalawang bahagi po ng Godhead o ng Trinity. Sabi niya, the right come has come, he said. And the kingdom of God. Ano po ibig sabihin ng kingdom of God dito? The rule of God, malapit na. At pero siyang dalawang bagay dito na gustong ipagawa dun sa mga Hudyo na nakikinig sa kanya. Sabi ng Panginoon, turn away from your sins and believe the good news. Nakita mo rito yung preacher si Jesus Christ. Nakita mo yung subject dito, yung good news. Yung kingdom of God din binabanggit ni Jesus. May dalawang responsibilities ang tao. Pag napakinggan niya ang salita ng Diyos, ang dapat gawin ng tao sa Pilipinas,
Una, pagtalikod sa kasalanan. Sabi diyan, turn away from your sins, plural ang sins. Mga kapatid, the moment ng isang tao magpasya na siya ay sasampalataya sa Panginoon, mahalaga sa atin yung faith, pero hindi lang pananampalataya. May pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nung tayo po ay nabinyagan, mga kapatid, anong nangyari sa atin? Hinugasan po yung ating kasalanan. Tinanggal po yan yung original sin. Naging mga anak tayo ng Diyos the moment na tayo ay nabinyagan. Ibinigay sa atin ng banal na Espiritu, mga kapatid, yun po yung nangyari nung tayo po ay nabinyagan. Kaya nung nagre-reflect po ako sa nangyari sa akin, 1970 po ko isinilang, December 3, 1970, ang sabi ng mother ko, 2 linggo matapos akong isinilang, ay nagpasya ang nanay ko na pabinyagan po ako. Katoliko po kami. Katoliko mother ko eh. Ako walang kamalay-malay nung panahon na yon na ako pala ay naging Kristiyano na 2 linggo matapos akong isilang. Kristiyano na pala ako nung mga panahon ng 1970. Nalaman ko lang ho yan nung naging Katoliko na ako eh. Now, it took me for so many years. Biruin mo, 54 na ako. Last year, naging bahagi po ng Catholic Church, October 26. Magmamansari ako itong January 26. 3 buwan pa lang akong legit na Katoliko. So kung titignan ko yung nangyari sa kasaysayan ng buhay ko, anak na pala ako ng Diyos 1970 pa. Hindi pala totoo nung ako'y naging Baptist. Sa Baptist kasi, sa born again, may ganito eh. Kailan mo ba tinanggap si Jesus? Janice Abendaño naman, magandang umaga. Regards lang sa kay Julius. Oh. Sa born again po kasi, kung kailan mo tinanggap si Jesus, doon ka nagiging anak ng Diyos. Yun ang majority ng paniniwala. Pero sa Katoliko na katuruan, kailan nagsimula na naging anak ka ng Diyos? Nung nabinyagan ka. Ganun kalalim yung doktrina ng simbahang Katoliko. Ganun kalalim. Dapat ma-appreciate natin lahat yun. At dapat matandaan mo rin, maitanong mo din, sino ang paring nagbinyag sa'yo. Kasi mahalaga yon. Na kung buhay pa yung paring nagbinyag sa'yo, puntahan mo siya, pasalamatan mo siya. Hindi ko alam kung buhay pa yung paring nagbinyag sa akin eh. Itatanong ko nga to sa mama ko eh. Itatanong ko nga to eh. Kaya mga kapatid, ito pong nangyari dito na hamon ni Jesus, turn away from your sins and believe the good news. Walang tao sa Pilipinas na kayang gawin na tumalikod sa kasalanan, malibang ma-realize niya na siya ay makasasala at kinakailangan niyang sumampalataya sa Panginoong Hesus. Daw hindi natin itinatatwa ang pangangailangan ng pananampalataya, pero hindi lang pananampalataya sa Katoliko. Pananampalataya, kasama po dyan yung obedience lagi. Hindi pwedeng tumayo ang pananampalataya sa kanyang sarili. Kaya nga yung kaligtasan sa konteksto ng mga ng Katoliko, hindi po tayo naniniwala na pwede mong matiyak ang kaligtasan mo ngayon. Hindi ho. Yung kaligtasan sa konteksto natin, 3 po yung tenses ng salvation natin eh. We have been saved, past tense yan. Niligtas ka na ni Kristo na si Kristo'y namatay. Pero pangalawang tense ng salvation, we are being saved. Tayo ay kasalukuyang inililigtas ng Panginoon sa pang-araw-araw. At pangatlo, we will be saved in the future. Pag tinitignan natin ang issue ng kaligtasan, ganun ho yung tingin natin. Tayo ay niligtas na ng Panginoon, tayo ay kasalukuyang inililigtas, at tayo po ay maliligtas sa hinaharap.
Mga kapatid, hindi sapat ang pananampalataya lang. Importante yan. But we have to persevere hanggang sa dulo. Conrado Abalye II, magandang umaga. Ganun din kay Bro Timbal, Oni Bahian. Importante sa Katoliko ang nagpipersevere hanggang sa dulo. Hindi po tayo naniniwala na sasampalataya ka sa Panginoon ngayong araw na ito ng January 13, ligtas ka na. Walang ganon sa Katoliko. Walang ganon. Kaya medyo mahirap sa akin mag-unload ng mga theological staff kasi napakahirap eh. I've been to different theological schools, mga kapatid. Kung saan ako napupuntang Baptist, nag-aaral ako sa seminary po nila. Umikot po ko sa maraming Baptist eh. Nag-start ako ng Southern Baptist. Nag-aaral ako sa kanilang Bible School sa Makati. Nung ako'y maging Fundamental Baptist, nag-aaral ako sa Word of Life Bible Institute sa Laguna. Nung ako'y maging Conservative Baptist, nag-aaral po ako doon sa kanilang Bible College sa Project 7, CBS Asia. Nung ako po'y maging Reformed Baptist, nag-aaral po ako sa William Carey sa Iloilo. So mga kapatid, yung sinasabi ko dito, medyo mahirap kay Brad Calix na mag-unload ng mga theological na mga pag-aaral at ngayon nakapokus ako dito sa aralin ng simbahang Katoliko. Mga kapatid, importante ito, itong turning away from sins na to, mahalaga to sa atin. Ang ibig ba sabihin nito bilang Katoliko dahil nabinyagan tayo, na-confirm tayo ng bishop at tayo nag-i-enjoy sa Eucharist, pagdating sa kasalanan, magpapakalubog tayo dyan. Hindi po. Hindi po tayo ini-encourage na magpalubog tayo sa kasalanan. Hindi po. Na magpatuloy tayo. Hindi po. Kaya nga ho yung bunga ng Espiritu Santo ay mahalaga na makita ito sa ating buhay. Etong turn away from sins and believe the good news, ito ay pananagutan ng tao sa Pilipinas. Now, habang naglalakad ng Panginoon doon sa shore of lake ng Galilee, may nakita siyang mga lalaki. At yung trabaho ng mga lalaki ito ay mga mangingisda, mga simpleng tao. Hindi po ito mga nakapag-aral, hindi ho, mga simpleng tao po ito. Pansinin niyo tinawag ng Lord mga simpleng tao sa kanyang panahon. Si Simon, saka si Andrew. They were catching fish with a net. Ano ang invitation ng Lord sa kanila? Ang sabi ni Jesus sa magkapatid na ito, "Come with me, and I will teach you to catch people." Now, imagine mo yung eksena na ito. Nagtatrabaho, naghahanda kayo, naglambat ninyo para manguhuli kayo ng isda maya-maya. Dumating si Jesus, ang sabi sa inyo, "Alika, sama kayo sa akin. Tuturuan ko kayo kung paano kayo manghuli ng tao." Siguro kung ako yon, pinagsasabi nito, "Okay ka lang, Brad. Baka gaganon ako eh. Okay ka lang. Kita mo nagtatrabaho kami dito para sa pamilya namin to, tapos susunod kami sa'yo. Ba't ano meron? May-ari ka ba ng meron ka bang mga matindi ba negosyo mo? Ba't kami sasama sa'yo?" Kung ikaw yun nandun, in-invite ka ni Jesus, sasama ka ba? Sasama ka ba? Pamilyado kang tao, may trabaho ka. Ano yan? Ibig ba sabihin yan, magre-resign ka sa trabaho mo para maglingkod ka sa Panginoon? Medyo mabigat ho kasi ito kasi invitation ho to ng Lord mismo LS, Tingro. LS, magandang umaga. God bless sa buong pamilya. Ganoon din kay Bro Ray Panganoron. Salamat po sa inyo, Bro Ray, at kay Philip Cesar Herrera. Diyan sa watching from Rosario, Paris, Salinas, Cavite. Herrera family, bro, maraming salamat Sabi ng Lord, "Come with me and I will teach you to catch people." Kung ako yon, hindi, baka nga, ano pa nasabi ko kay Jesus "Brad naman, busy kami dito Okay ka lang ba? Alam mo naman to, busy kami ng utol ko rito. Ano ka mo? Tuturuan mo kaming mangisda ng tao? Okay ka lang? Isda to, Brad Hinuhuli namin isda. Anong pinagsasabi mo na tuturuan mo kami ng
mangisda ng tao. Pero magugulat ka sa response ng magkapatid eh. Ang sabi po rito, ang sabi ng narrator na si Mark, at once they left their nets and went with him. Wow. O, kayo po yung nakikinig ngayon sa broadcast. Ilagay nyo sarili nyo sa eksena. Iiwan mo rin ba yung trabaho mo? At susunod ka sa Panginoong Yesus. Ang sabi ng narrator na si Mark, at once, nung nag-invite si Jesus, na sabi niya, come with me and I will teach you to catch people. Hindi na ho nagdalawang isip yung magkapatid. Dali-dali po nilang iniwan ang kanilang nets. Ano pong ibig sabihin nun, mga kapatid? Ano mong makikita mo rito? Ang Panginoon ang tumatawag sa tao, sa ministry. Hindi po kung sinong tao. Ang legit na calling, it came from God. Sabi ko nga po sa inyo, no ako'y pastor pa, wala akong plano magpastor. Gusto ko maging isang sikat na broadcaster. Kaya po tayo nag-aral sa PUP, Santa Mesa, ng Mass Communication Major in Broadcasting. Yun kasi ang gusto ko, yun ang pangarap ko eh. Ray Langit na ako noon pa, DCRH ako eh. Paborito ko yan, ay na-idolize ko yan eh. Pero bakit hindi nangyari yun? Nagkaroon ng problema, panganay ako sa 7 magkakapatid, yung mama ko teacher, lahat kami nag-aaral, kulang sa budget. Unang linggo may budget ako papunta ng PUP Santa Mesa. Second week wala na akong budget kasi yung mga kapatid ko sabay-sabay kami nag-aaral. So sabi ko sa nanay ko, ma, siguro sila lang muna ituloy nyo. Kasi dapat ako priority. Nasa kolehiyo na ako eh. Pero hindi ko kursunada kasi yung pumapasok ako ng ganon tapos a-absent, pasok, a-absent. Ano reason? Walang budget. So sabi ko sa airmat ko, mas sila na muna patuloy nyo. So anong nangyari, mga utol ko yung nakapag-aral, nakapagtapos. Ano nangyari sa akin? Nag-drop out po ako college drop out ako ng Mascom sa PUP. So sabi ko sa aking pastor, ano ba itong ba't ba nangyayari to? Sabi ng pastor ko, baka the Lord is calling you sa ministry. Sabi ko, pastor, para malabo kasi ang gusto ko kasi mangyari, maging sikat na broadcaster, sabi ko sa pastor ko. Sabi niya, just give it a try kasi wala ka namang ginagawa eh. I mean, para hindi sayang panahon mo. Sa madaling salita, sumunod ako sa pastor ko. Una muna ako, nagsisit-in ako ng ang first sem, nag-sit-in ako. Next sem ho, nag-enroll na ako. At to make the story short, nakagraduate ako noong 1990. Ako pinakabatang estudyante dyan sa Southern Baptist School of Theology sa Makati, ang extension ng PBTS Baguio. Na-realize ko na tinawag ako ng Panginoon. At hindi mo mapipigil yon pag may tawag ka. The Lord will do something para ma-accomplish yung plano niya para sa'yo. At ngayong Katoliko na ako, mga kapatid, hindi ako pwede magpare. Ang pwede kong maging parang ministeryo later on ay magiging deacon ako ng church. Hanggang doon na lang ako. Kasi married ako eh. Pero ang gustong-gusto kong gawin, na tingin ko na pinapagawa ng Lord sa akin, ito pong apostolate ko dito sa online. Mga kapatid, ang Diyos ang tumatawag. Ano bang ministry mo? Ano bang apostolate mo? May mga sacrifices yan. At once they left their nets. Nung iniwan nila yung kanilang mga lambat, nangangahulugan ito na mawawalan sila ng masyadong pakinabang sa kanilang pamilya. Kasi iniwan yung trabaho eh. At sila ay sumunod sa Panginoon. Sa pagpapari, ganun din. Mabigat sa pagpapare. Kaya nga 10 taon yung pag-aaral ng pare, yung unang 4 o 5 taon niya, pinalalabas po yung yung seminarista eh. Anong purpose ba siya pinalalabas? Para ma-determine niya, tinawag ba talaga siya ng Diyos o emosyon lang yon? Kaya siya nag-aaral ng AB
philosophy. Na kaya minsan yung iba hindi na bumabalik, nag-aasawa yung mga seminarista. Doon malaman nila na hindi talaga sila tinawag ng Diyos para sa bokasyon na yon. At yung iba naman bumabalik, itinutuloy dyan sa Iloilo, yung pangalawang yugto ng pag-aaral, yung AB Theology. Tapos nagiging diakono sila, ino-ordain sila bilang deacon muna, tapos pangalawang ordination nila bilang pari na, at ina-assign sila sa particular na parish. Mga kapatid, itong magkapatid na ito, at once they left their nets and went with him. Mabigat ito. Sa panahon natin, medyo mabigat na hamon yan. Yung invitation na maglingkod sa ating Panginoon Diyos, invitation na magpapare. Di ba may panawagan, nag-i-exam, in-announce po kahapon sa parish namin dito sa Sumag. In-announce po doon sa mga gustong mag-take ng exam sa pagpapare. Sino po yung in-invite? Yung mga senior high. Sino mga in-invite? Yung mga nagsisimula sa kolehiyo. Ano pa sabi dito? He went a little farther on and saw two other brothers, James and John. Yung una si Simon saka si Andrew, magkapatid din. At ito magkapatid din, si James and John. Mga anak naman ni Zebedee. They were in their boat getting their nets ready. As soon as Jesus saw them, he called them. They left their father Zebedee in the boat with the hired men and went with Jesus. Laging binabanggit yung parirala na they left their nets and went with him. Twice binanggit yan, una sa verse 18, pangalawa dito sa verse 20. Ang sabi, they left their father Zebedee in the boat with the hired men and went with Jesus. Mga kapatid, ano yung lesson? Ano yung lesson dito? Kung babalikan mo yung verse 14 and 15, mga kapatid, we are obliged to share the good news as Catholics. Hindi ho yan trabaho ng CFD lang. Si Brad Calix ay member ng CFD sa Diocese ng Bacolod, Catholic Faith Defenders. Ate Corazon Gagi, maganda umaga po. Nilo Bonita, sabi niya, magandang buhay Bro Calix. At sa lahat ng sumusubaybay sa iyong programa, maraming salamat sa mga pagsisiwalat mo ng mga modus operandi na iba't ibang sekta. Ay opener ito sa lahat ng Katoliko. Bro, salamat Nilo ha. Bonita sa sa buong pamilya mo. Responsibility natin mga kapatid na ibahagi ang mabuting balita. Katulad nung sinabi kanina ni Pope, we must share the joy of the gospel, ang sabi ni Pope Francis, to bring hope to the world. Hopeless na yung sanlibutan chaos Ang Pilipinas lang nagkakagulo na. May mga impeachment na kay Vice President. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa mga susunod na buwan. At come May, major elections sa Pilipinas. Maraming mga trapo yung tatakbo. Hindi ko alam kung anong pananaw mo dyan. Now, sa kabila nito, tayo mga Katoliko, we must share the joy of the gospel to bring hope to the world, yung binanggit ni Pope Francis. At yan po ay trabaho lahat ng Katoliko. Hindi po yan trabaho ng bishops lang ng kaparian natin, ng mga seminarista natin, kundi if you are a genuine Catholic, it is our responsibility to share, to preach the good news. Wag po tayong mahihiya. Pangalawa, nakita natin dito mga kapatid, ang tumatawag sa ministry ang Diyos. Hindi mo pwede isaksak yung sarili mo sa apostolate o sa pagpapari basta-basta. Ang Diyos ang tumatawag. Pangatlo, mahalaga na tumugon ka sa panawagan. Tinatawag ka nga ng Diyos, wala ka naman ding pagtugon doon sa kanyang panawagan. Mangyayari ba yung plano ng Lord sa buhay mo? Wala. Parang may pananampalataya ka, pero hindi ka humahakbang. Hindi pwede. Kung may pananampalataya ka, meron po yung
pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pananampalataya at pagsunod, yung obedience sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, we have to decide. May panawagan, it is our responsibility to decide. We have to act, do sa call o panawagan ng Diyos. Ano yung ginawa ng magkakapatid na to? Ang sabi ni Evangelist Mark, they left their nets. Meaning, iniwan nila yung trabaho nila at sila po ay sumunod sa Panginoon. Meron pong sacrifices in following Jesus. Diba sa mga nagpapare, kung sila ay professional, hindi pwedeng nagtatrabaho ka at the same time nag-aaral ka bilang pare. Hindi pwede. Kailangan nilang iwan yun. Kasi yung pagsunod sa Diyos ay may kaakibat na suffering. May kaakibat na suffering. Merong desisyon na gagawin ng tao. Iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod sa ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, being a Catholic, ibig sabihin yan, it calls for a deeper commitment to Jesus and to Mama Mary and to the teachings of the Church. Inseparable yan. Hindi mo pwedeng paghiwalayin si Jesus sa kanyang nanay na si Blessed Virgin Mary. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang teachings of the Church. Sapagkat ang ina ng simbahan ay si Birheng Maria. Yun po yung pinaniniwalaan natin bilang Katoliko. Para po sa ibang mga kaibigan kong pastor, napakahirap lunukin ang sinasabi ni Brad Calix kung sila ay nandito sa broadcast natin at may mga kasamahan po tayo rito na pastor na nakikinig po sa broadcast natin at sumusubaybay po sa katatapos lamang na modus operandi na ginagawa ng mga anti-Catholics kagabi. Hindi ko alam kung anong kanilang purpose of joining Brad Calix sa broadcast. May mga ilan dito na mga protestante at mga evangelical nakikinig kay Brad Calix. Hindi ko makita ang puso nila. Ano ang rason bakit nakikinig pa sila sa dating pastor na ngayon ay Katoliko? Makikinig para may maichismis doon sa kanilang simbahan. Ito yung narinig ko kay Brad Calix, yung dating pastor ng Baptist. At ngayon talagang niyayakap niya ang turo ng simbahan. Okay lang sana kung makikinig dito sa broadcast at ikukwento niya, maganda pala yung epekto kay Brad Calix nung naging Katoliko siya. O baka kabaliktaran. Hindi natin alam hindi ko mahusgahan yun. Sana gamitin ng Panginoon Diyos ang mensaheng ito para doon sa mga kaibigan kong protestante nakikinig ngayon sa broadcast na ito, na magkaroon sila ng realization sa buhay nila na yung simbahan pala nila na kinakaaniban o denomination, hindi pala yan tatag ng Panginoon Diyos. May konting elements of truth lang dyan, pero kalahati dyan katotohanan, kalahati dyan poison. Mapanganib pa rin sa dulo. Kaya para makatiyak, kinakailangan may realization ng mga kaibigang protestante at evangelical na pag-aralan yung mabuti ang turo ng simbahan bago kayo mag-join. Hindi ito club na magjo-join ka, hindi ito fraternity. It's more than that. Now, it took me 4 years na pag-aralan, mag-research patungkol dito sa Catholic teachings bago ako nagdesisyon na iwan ang pananampalataya kong Baptist at yakapin ang turo ng simbahang Katolika. It took me 4 years. Hindi ito 1 week na desisyon. Now, going back mga kapatid sa binanggit dito sa nangyari sa Panginoon, He calls for men. Ang ministry, mga kapatid, exclusive yan for men. 12 alagad, puro lalaki. Si Jesus, lalaki. Although sa Vatican, for the first time, ay nagtalaga yung ating Pope Francis ng babae na nangangasiwa doon sa Vatican. First ever decision ng Pope
na kunin ang babae na pangunahan ng isang apostolate. First time in the history. As I close, mga kapatid, alas 6:47 na. Ang hamon ko lang po sa inyo simple bilang Katoliko. Manindigan tayo sa ating pananampalataya. Manindigan po tayo sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. At katulad ni Brad Calix, magkaroon tayo ng desire na mas mapalapit tayo. Magkaroon tayo ng debosyon kay Mama Mary. My desire bilang dating pastor at Katoliko na ngayon. Ang desire ko mas makilala yung nanay. Makilala ko yung nanay ni Jesus. Yun po yung desire ko bilang dating pastor. Gusto kong maranasan kung paano gumalaw sa buhay ni Bro Noe Dora si Mama Mary. Gusto ko ring maranasan yon. Kung ipapahintulot sa akin. Iba ho kasi yung inaral mo ang patungkol kay Mama Mary. Iba kasi yung Marian dogmas. Iba yung inaral mo. Iba yung naranasan mo. Magkaiba yun. At ako hanggat maaari, gusto ko bumalanse. Inalam ko ang aral patungkol kay Mama Mary at naranasan ko rin ang kabutihan ni Mama Mary sa aking buhay. Yung aking may bahay may sakit, stage 3 colon cancer. Medyo very challenging yan para sa kanya at para sa amin. Sa tuwing ako ay bababa kasi nasa taas po ako. Si Mrs. yung mga anak ko nasa baba sila natutulog. Nandito po ako sa taas. Sa tuwing bababa po ako doon pagkagabi, bago matulog yung aking may bahay, hirap na hirap po yung aking Mrs. eh. Lagi masakit yung kanyang tiyan. Kinakapa ko po yung kanyang tiyan malapit doon sa kung saan may butas kasi doon lumalabas yung, alam mo na, sa tuwing hinihilot ko po yung nakakapa ko yung makapal na bukol at lumalaki po yung kanyang tiyan. Nararamdaman ko yung sobrang hirap ng aking may bahay. Araw-araw po yan. Gabi-gabi po yan. Hindi siya nakakatulog ng maayos. Hindi siya nakakakain ng maayos. Bumabagsak na po yung katawan niya. At habang hinihilot ko po yung dahan-dahan, wala po ako magawa kundi umiiyak na lang po ako. At ang sinasabi ko, Mama Mary, ipanalangin po ninyo ang paggaling ng aking may bahay. Sasabihin mo, Brad Calix, bakit kay Mama Mary ka lumalapit? Hindi ka pa pwedeng dumirekta sa God the Father? Matagal ko na pong ginagawang dumidirekta ako sa God the Father nung pastor pa ho ko. Hindi ho masama na dumaan kay Mama Mary. Sapagkat close nga sila ni Jesus eh. Kung tayo, di ba, pagka may kailangan tayo, hindi ka naman dumidirekta sa tatay mo eh. Tatay mo may pera, di ba? Hindi ka naman dumidirekta sa kanya bilang anak. Dumidirekta tayo sa nanay lagi. At pag dumirekta ka sa nanay mo, dahil mag-asawa nga sila, ikinokonek ka ng nanay mo dun sa tatay. The same way kay Mama Mary saka kay Jesus. Mas napapadali ang proseso nung dasal natin. Pag dumadaan tayo yung dasal natin kay Mama Mary. Habang hinihilot ko yung aking may bahay gabi-gabi, masakit yung likod niya, masakit yung kanyang tiyan. Hindi siya nakakatulog, mga kapatid. Wala akong magawa kundi umiiyak na lang po ako. Sabi ko, Mama Mary, tulungan mo yung aking may bahay. Wala na kaming magawa. Naniniwala kami na hindi doktor ang gagawa ng paraan. Hindi yung medisina. Hindi. Ang ine-expect na lang namin ng miracle
from the Lord. Wala na po. Kaya sabi ko nga etong panahon na lang ako lumalapit sa ina ni Jesus at nire-respeto siya. Harinawa sa biyaya ng Panginoon Diyos, sa kalooban ng Diyos ay may pagkakaloob sa amin yung miracle para sa akin, may bahay. And probably may kaibigan ka, ikaw mismo, may sufferings ka sa pinagdadaanan mo sa buhay, relasyon, sa mga anak mo. Marami tayong struggle sa buhay na ito. And that's normal. At malaki ho yung tulong na tayo ay yung ating devotion kay Mama Mary ay nagpapatuloy. Pangatlo, mga kapatid, I'd like to encourage you. Huwag mong isiping lumabas ng simbahan. Hindi ka ba napapansin ng pari mo? Medyo magulo ba sa parokya nyo? May mga issue rin ba? Normal po yan sa simbahan, maraming issue. Sa amin nga sa simbahan namin, sa aking pagpapastor, sa kabuuan sa Protestante at Evangelical, hindi naman nawawala ng issue sa simbahan Katoliko pa. Sa kabila ng issue, mga kapatid, mga struggles, huwag mong isiping lumabas ng simbahan. Kasi nasa tamang simbahan ka Yung ating founder, si Jesus. Ang gagawin mo lang, sumentro ka sa Panginoon. Yung obligasyon natin sa misa, gawin natin. Dapat busy ka, may apostolate ka. Joselito Celis, magandang umaga bro. Ganon din kay Samuel Aloy Diquinho. Maraming salamat for joining. Hindi ho sagot ang paglabas sa simbahang Katoliko. Pag lumabas ka ng simbahang Katoliko, ito yung nangangahulugan ng pagtalikod mo kay Kristo. Tandaan mo, nung nabinyagan ka sa Katoliko, naging anak ka ng Diyos. Binigyan ka ng banal na Espiritu. Nawala yung original sin mo. Anak ka ng Diyos, Brad. Konting problema lang, dilipat ka sa Protestante. Kasi meron dong sponsorship. Meron dong palugaw pag Sabado. Yung bahay nyo, papagawa nila. Bibilang ka ng yero, tas lilipat ka. Dahil ba marami silang ino-offer, lilipat ka at iiwan mo yung simbahang Katoliko? Hindi po. Mababaw na rason po yan. Alam ng Lord yung puso natin. Ano gagawin mo? Stay put ka lang sa simbahan mo. Sumentro ka sa Panginoon. Hingin natin ang gabay kay Mama Mary at sa lahat ng santo na nasa langit sa ating mga dasal. Mag-focus ka sa relasyon mo sa Panginoon. Huwag mo nang entertainin yung mga pastor. Diba sinabi ko na yan? Simula ng Lunes hanggang kagabi, siniris natin yung mga modus ng mga anti-Catholics. So, importante ho yun na masundan natin yung prinsipyo na binabanggit ni Brad Calix. Para ho tayo hindi natatangay ng mga maling aral. Polo Cortez, magandang umaga bro. Maraming salamat for joining sa ating broadcast. Now, I'd like to say this before I say goodbye sa ating broadcast. Maraming salamat for joining mga kapatid. Pakishare yung ating videos. Mamayang gabi sa ating usapang Katolisismo, pag-uusapan po natin ang Beatitudes. Yung 8 Beatitudes na makikita sa Matthew chapter 5, 3 to 12. Yan po yung ating topic mamayang gabi sa usapang Katolisismo. Alas 7 ng gabi po yan. Pangalawa po, if you would like to join sa ating pagro-rosaryo, alas 8:30 ng gabi, from Monday to Friday lang po yan. Meron pong link na ipinapadala si kapatid na Apple. At yung link po ay naandun sa GC natin. So para maka-join ka, mag-join ka dun sa GC na Brad Calix Prayer Global. Hahanapin mo lang yon sa Messenger. Mag-join po kayo doon. Tapos kung
available kayo, alas 8:30 hanggang alas 9 pasado, nagro-rosaryo po tayo. Isang ikot lang. Isang ikot lang ho yun. Ang encouragement ko sa lahat ng tatay, kung kayo po'y available ng ganong oras, alas 8:30 ng gabi, mag-join po kayo sa pagro-rosaryo natin. Sinabi ni Apple kanina, merong Latin eh. Join kayo kung gusto nyo sa Latin. Ako gusto ko rin mag-join doon. Hinahanapan ko pa ng oras na maka-join ako sa Latin. Dapat alam mo rin yung Latin prayer bilang Katoliko. Kasi noong unang panahon, Latin talaga yung misa eh. Oo. Maganda lang din na ma-experience mo kung paano manalangin sa Latin. Pero syempre, tayo bilang mga Pilipino, yung salita mo, sapat na yon. Importante lang, humihingi tayo ng tulong kay Mama Mary at sa lahat ng mga saints sa ating mga dasal. Mga kapatid, pakisuportahan yung YouTube channel ni Brad Calix, ang State of Grace TV sa YouTube. Mag-subscribe po kayo, pakisabi yan sa mga tropa nyo na Katoliko. Subscribe ka mo sila doon sa YouTube channel ni Brad Calix na State of Grace TV. At meron na rin po tayong mga subscribers doon. Doon nakalagay yung ating conversion sa Catholic Church. Doon nakapost lahat yung ating gospel reflections from Monday to Sunday. Yung usapang Katolisismo, yung pagbabalita, nandun din ho. Doon inilalagay yan ni Bro George. No? Siya po yung responsible na maglagay niyan. Tinutulungan po tayo. Kaya po suportahan natin. Mga kapatid, I'd like to appeal sa inyo. Simula po nung December 4 nang mag-trending yung videos natin nationwide, ay ibinigay sa akin ng Panginoon Diyos yung passion na ipanalangin yung mga pastor dito sa Negros. Lalo na yung mga independent pastors na makausap sila, puntahan sila, to have a dialogue with them. Ano ang purpose? Ipakita sa kanila ang kaibahan ng Katoliko, magkaroon ng dialogue, and probably by March, gagawin po namin yan, ang kauna-unahang religious dialogue para sa taon na ito in partnership po sa pare na in charge dito sa Diocese ng Bacolod. Rod Nicolas de, maganda umaga. Ganoon din kay Pastor Ener Palasol Gamolo. So, ipag-pray ho natin, pag-pray nyo si Brad Calix, dahil tayo po yung nangangasiwa dito sa Negros pagdating sa mga converted pastors. Sa ngayon, wala pa. Pero paagi sina na pamamaraan yung religious dialogue, kabay pa na gamitin ng Panginoon Diyos. Salvasyon Labanancia, magandang umaga po. Salamat for joining at God bless. Mga kapatid, if you would like to help the ministry ni Brad Calix sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, mga kapatid, tulungan niyo ko una, prayer. Pangalawa, if you would extend some financial help, marami tayong dapat gawin, marami tayong pagkakagastusan, at wala po tayong nakukuha sa parokya natin. Ito po ay independent ministry na nakaangot ito sa teachings ng Catholic Church. At yun po yung hamon kay Brad Calix kung how can I do it? Tama naman na ipagdasal nyo ako, pero sa isang banda, kailangan ko po yung suporta nyo, mga kapatid. Please consider na tumulong po sa taon na ito. Marami ho tayong gagawin at syempre, kung may motor tayo, kailangan nating gasolina na puntahan yung mga lugar at may mga nag-i-invite po sa atin sa labas ng Occidental. At syempre, kailangan po ng pamasahe po yan. At umaasa lang po ako sa Panginoon Diyos at sa generosity ng mga kasama natin dito sa Kabrad. I-consider po ninyo, mga kapatid, na makatulong po kayo. At let me know, baka may gusto kayong sabihin sa akin, you can text me, you can chat anytime.
maaari po tayo mag-usap in particular sa aking sinasabi. Joselito Celes, magandang umaga bro. Maraming salamat for joining. So, sige, magkikita tayo mamayang gabi alas 7 para sa ating usapang Katolisismo. Tayo po'y mananalangin na. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ama, salamat po sa umagang ito. Nakita namin si Jesus na siya ay nasa lupa. Nangaral po siya about the kingdom of God. Itinuloy niya yung ministry ng kanyang pinsan na si John the Baptist. At hinamon niya ang mga Hudyo na talikuran ng kasalanan at manalig sa Diyos. Nakita rin namin na siya ang tumawag sa mga simpleng tao, mga fisherman, upang sumunod sa kanya bilang maging disipulo. Nakita rin po namin na kailangan pala namin tumugon sa tawag ng Diyos. Lalo na baka may mga listeners kami dito na may panawagan sa Diyos bilang magpapare. Nagdadasal po kami na huwag nilang i-resist yung panawagan na yan. It involves suffering, pero bahagi po yon ng paghulman ng Diyos sa buhay po namin. Lord, would like to pray for our Pope Francis. Ingatan niyo po siya at bigyan siya ng magandang kalusugan. Dalangin namin ang patuloy na pagkakaisa sa Vatican ng mga cardinals. We just pray for bishops, archbishop, mga monsignor po, ang papal nuncio, at yung mga kaparian. Tulungan niyo po yung mga pari namin sa Pilipinas na magampanan nila ang kanilang gawain bilang mga pastor sa iba't ibang parishes. We just pray for strength and wisdom para po sa kanila. Patuloy naming inilalapit po yung nangyari sa Los Angeles, sa California, na wildfires at up until now ay hindi pa rin po sila nakaka-recover. Samahan niyo po sila and probably majority sa kanila ay mga Katoliko. We even pray for those non-Catholics na makita nila ang kamay ng Diyos na nag-a-assist po sa kanila. We'd like to pray sa mga gagawin namin sa maghapong ito na ma-enjoy namin ang presensya po ninyo. Nagdadasal kami sa lahat ng mga may karamdaman, including my wife, kay Ronaldine, na nakikimo sa mga panahon na ito. Panalangin din ho namin yung mga nagdadialysis sa mga kaibigan. Si Winnie Angel na matagal ko ng kaibigan na nagdadialysis na patuloy. Kahabagan niyo po siya, Panginoon. Dadasal kami sa lahat ng mga teachers na papasok po sa araw na ito. Samahan niyo po sila. Sa lahat ng mga OFWs po namin, especially sa gitnang silangan. Lalo na yung mga nakakaranas ng kalupitan ng kanilang mga amo. And I believe maraming Katoliko na OFWs sa iba't ibang bansa. Kahabagan niyo po sila. Lord, gamitin niyo ang broadcast na ito para makapagbigay encouragement sa mga Katoliko nationwide and even sa labas ng bansa. Maraming salamat sa mga shares ng gawain na ito. Lord, kayo na ho bahala mag-finance ng ministry. Ang gagawin ko lang ho, magpo-focus ako sa pinagagawa ninyo. Magpiprepare ako ng mga topics para pagsaluhan namin ng mga kapatiran sa Catholic community. At hindi ko kailangan problemahin, Panginoon Diyos, yung finances kasi kayo ang kumakausap sa mga individual. Katulad kung paano nyo binibless si Bro Noe Dora sa kanyang napaka-busy schedule at pagta-travel sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Lord, maraming salamat po. Alam ko na gagawin nyo rin po yun sa akin at sa iba pang mga converted pastors. Lord, maraming salamat. Nakasentro kami sa Panginoon at sa tulong ng mahal na Birheng Maria. Ipanalangin nyo kami sa aming mga pangangailangan. Nagdarasal din ako sa mga pastors na kasama natin dito ngayon sa broadcast, sa mga protestante nakikinig din. Sana ho magkaroon sila ng realization. Aralin nila ang turo ng simbahang Katolika bago sila magpasyang lumipat sapagkat hindi ganun kadali maging Katoliko. At marami kang
bibigay, marami kang i-consider, pero worth it kapag ka nag-decide ang isang protestante na maging isang ganap na katoliko. Lord, maraming salamat sa umagang ito at pagpalain niyo po yung aming fellowship mamaya sa aking mentor, alas 8:30, at maging ganda po yung usapan. Di namin alam kung ang panahon ay magsisige na uulan, pero ano man ang sitwasyon, magpasalamat lang din ho kami. Lord, maraming salamat. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat mga kapatid for joining. Pakishare po yung ating video at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ni Brad Calix sa State of Grace TV. Mamayang gabi ho, magkita tayo alas 7 para sa ating usapang Katolisismo. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip Atalana Grace, ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. Maraming salamat po. God bless, Buds. Magandang umaga, Buds, ha? At sa iyong entire family. To God be the glory. Ingat po kayo. Kuya Edward Muliken Jr. sa buong pamilya. Maraming salamat for joining, Kuya Edward. At Lord willing, makapag-usap po tayo minsan, ha, Kuya Edward. Sige. Salamat po. Bro Noe Dora, ingat po kayo sa inyong mga itineraries sa maghapong ito. To God be the glory. Ingat po kayo and bye for now.